Hoy, kumusta mga kabayan? Welcome back again sa Pinoy ang Birador. Alam niyo mga kabayan, hindi magandang balita itong nangyayari ngayon. Pangulong Marcos inisnab ng kanyang mga inimbitahang mga senador sa kanyang hinandang salo-salo para sa kanyang mga nanalong senador. Naghanda siya mga kabayan. Ipinaghanda niya ng mga sosyal na inumin, tapos salo-salo. Ang kanyang mga senador, mga nanalo o hindi. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya sinipot. Ano bang meron mga kabayan? Mukhang nagkakaroon na yata ito ng hindi magandang magandang ugnayan. Mukhang nagkakalabuan na yata itong mga kabayan. Meron ba kayo ideya kung bakit ganito ang nangyayari? Ako hindi ko maisip kung ano ang kanilang iniisip, bakit hindi nila sinipot si Pangulong Marcos. Nagpapakita na ba sila ng sinyalis na ang Senado ay independent body? Hindi katulad ng pamumuno ngayon ng 19th Congress, sa pamumuno ngayon ni Senatong Francis Kilay Chis Waiter Escudero na tilap-tilap sa puwit ni Lisa Marcos. So ito mga kabayan, itong balita galing sa Billionario.com. Nababahala ako mga kabayan. Kasi siyempre, kahit independent body ang Senado, kailangan magkakaibigan pa rin tayo sa personal na buhay, di ba? Eleksyon lang yun politika lang yan Dapat magkakaibigan pa rin. Pero iba to mga kabayan kasi gumastos na yung Pangulo Gumastos, nag-imbita. So sa madaling sabi, napahiya yung ating Pangulo. So ito mga kabayan, i-share natin Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa ating channel, please like, share, and subscribe. Tara! Tila lumalakas ang ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate ng administrasyon. Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidates na naiproklama na kahapon. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC, ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid ang dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip, nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyo publiko. Pero maski ang Pangulo, inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Pinasalamatan niya ang media dahil naibabalita ang kanyang panig sa kabila ng mga isyu na umusbong na nakaapekto rin sa pagkapanalo ng kanyang alyansa. Kabilang na ang pagsibat ng kanyang kapatid na si re-electionist Senator Amy Marcos mula sa alyansa sa gitna ng kampanyahan. Gayon din ang paglalim pa ng sigalot sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte na kalahati ng kanyang unit team noong tumakbo sila noong 2022 at ang pag-endorso ni Duterte sa kanyang kapatid at isa pang miyembro ng alyansa na si Camille Villar na nagpalabo kung sino-sino nga ba ang magkakakampi. Pagka meron kaming nakikita in media, pagka meron kaming yung ating narrative, ang ating istorya, ang ating panindigan, alam namin that you're clearly working and doing your job. And that is what we saw in this last political cycle. So let's keep it up. Let's keep it up. Let's let people know what we're doing. Let's let people know
that we are going to continue to work hard now and put the, as I said, politics aside. It's consider it a distraction for now. Put the politics aside and get on with the work of nation building. Pinag-isipan ang lahat ng detalye sa Thanksgiving party dahil pati pangalan ng mga cocktail na inihanda, ipinangalan sa mga tumakbo sa ilalim ng alyansa, nanalo man o natalo.